kailangan sa mga batang manonood. Halika, dito yung baby. Dina, huwag ka na mag-alala sa anak mo. Kami na ni Dr. Candice ang bahala sa kanya. Ma'am, mahalin niyo po sana yung anak ko, ha? Kung sa lahat ng player, gusto naman po, sir, wala naman po naging problema. Hindi man lang po dun sa babae, sir. Tanong mo ng tanong sa akin po anong envelope na binigay ko kay Mayor. Nagalit ko sa inyo. Alam mo, kung wala kang gusto kay Troy, sabihin mo sa kanya, hindi nagpapaasa ka lang. Ayoko na mapahiya sila mama at daddy. Hindi ba galing ka sa arawan? Bakit hindi ka natunaw? Plastic. May gusto ka ba kay Troy? Sino ang plastic sa atin ngayon? Ready na po si Miss Ellen? Ellen, I'd like you to meet my son, Troy. You're wearing my mom's favorite dress. Oh, it's okay. My wife died 2 years ago. Bagay na bagay sa iyo ang damit na yan. Anong ginagawa mo dito? May pinuntahan lang akong party. Dito pala yung bahay mo. Uuwi ka na ba? Bakit gusto mo na ba akong umalis? Hindi, kasi wala din akong magawa dito sa bahay eh. Pwede mo ako samahan? Oo naman. Mauna ka na sa sinehan na kasi bibili pa ako ng popcorn. Kasi may tatanong na sana ako sa'yo. Marunong ka ba magbasa? Sir, may bisita po kayo. Si Mr. Carlos Samonte po. Sige, patuloyin mo. Good evening, Mayor. Mukhang tamang-tama yung dating ko, ah. Carlos, what brings you to my house at this hour? Gusto ko lang kasing personal na sabihin sa inyo, Mayor, na okay na yung delivery ngayong gabi. Kaya nga, just like what I said over the phone, walang basihan ang kinatatakot ng mga tauhan mo. Well, it seems that I have disturbed something. Mukhang may tinatrabaho kayo ngayong gabi, Mayor. No, it's nothing like that. She's a friend. Ano nga ba nangyari doon sa kaya? Bisita natin. I don't think the food agreed with her, Dad. Kaya tingin ko tumaas na po. Well, anyway, since the food is here, why don't you join us for dinner? Kaya po. Oh, salamat, Troy. Mayor, salamat. At kailangan pa bumalik sa pamilya ko at mayroon pa kaming inaayos at iniintindi. Sige, okay. Good night. Have a good night. Good night, Troy. Tama ko kayo, La. Di ko dapat sinubukang abutin yung gusto ko. Hindi ko kami bagay. Hindi ko kayang abutin si Elise. Tama ba ang kutob ko? May gusto ka kay Elise. Pahiya ako sa kanya, La, eh. Kasi yung ngayon, alam niya na kung hindi po ako marunong magbasa. Teka nga. Hindi ba sinabi ko na sa iyo noong araw na mag-aral ka? Ayaw mo. Matigas ang ulo mo. Oh. Ano ngayon? Bakit nga ba? Okay, class, read this. Tisoy, bakit hindi ka nagre-recite? Tumayo ka. Stand up. I said stand up. Tumayo ka. Read this. Tipo. Ganyan ba talaga kaina ang kukote mo? Isang taon ang agwat mo sa mga kaklase mo, pero mahina ang ulo mo. Lahat sila nare-recite to. Matagal na nating nare-recite to, pero ikaw lang ang hindi nakakasunod. Utak isda ka kasi. Tinawag mo nila akong tanga. Bobo. Hindi ko naman ho talaga alam, La, eh. Nahihirapan lang ho talaga ako magbasa. Kaya ho,
Kahit anong pilit niyo sa akin pumasok noon. Tinitigasan ko lang yung ulo ko kasi. Kasi ayoko nang mapagtaonan ulit eh. Bakit nga ba ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Ang akala ko noong araw, ayaw mo lang talagang mag-aral. Ngayon, gusto mo nang mag-aral dahil napahiya ka, alam na nila na wala kang pinag-aralan. Ganon ba yon? Gusto kong mag-aral ulit, La. Sigurado ka ba? Sa edad mo yan, magkikinder ka uli? Di bali na ho, La. Gusto ko na ho matuto magsulat. Gusto ko na ho matuto magbasa. Huwag lang ho ako mapahiya kay Elise ulit. Yun ang gusto kong marinig sa iyo. Magkaroon kang sariling pangarap. Huwag kang mag-alala. Susuportahan kita. Ha? Salamat, La. Tuloy mo yan, ha? At no right pa si Tisoy. Tama, te. Alam mo, good thing na lang na-booking mo siya agad. Siguro naman na-turn off ka na, ha? Pero I felt bad lang kasi alam ko nasaktan ko yung ego niya eh. Tapos nilalait ko pa siya ngayon. Hello! Tama bang magkagusto ka sa illiterate? Siguro saka na tayo magkita kapag may puso ka na. Huwag kang ampikon. Okay lang naman na magkagusto ka sa mahirap. Pero sa taong no read, no write, that's too much of a handicap, Eliz. And as your best friend, I'm telling you, you really have to stop falling for him. Okay? Pero kailangan ko pa rin mag-sorry sa kanya. That is the best thing that I can do. Bahala ka. I'm so full. Mag-coffee naman tayo. Coffee? Palibhasa. Ikaw dalaga ka pa. Tapos isang tumbling nga, dyan na yung bahay mo. Taga Batangas pa kaya ako. Uuwi pa. Ito naman. Ma'am Laila! Uy! Teban! Teban po. Oo, kamusta na? Uy, Candy, siya yung sinasabi kong pinagbigyan ko nung bata. Uy, Teban, kamusta na pala yung bata? Ay ma'am, ang totoo po niyan, matagal na pong wala sa amin yung bata. Diyos ko, ano nangyari? Namatay na? Ma'am, lumapit na ho kami kay Kapitan para matulungan niyo ho kami sa inyo. Eh, handa ka na bang pumasok ng grade 1 sa edad mong yan, iho? Sa totoo nga lang ho, ma'am. Nahihiya ho ako. Pero mas nakakahiya ho sa edad kong to. Kasi wala ho akong alam. Kaya ho siguro kahit pagtawanan ho nila ako, tuksohin, di bali na ho. Agapin mo na siya, Mare. Kalman, mukhang desidido naman yung batang pumasok ulit eh. O sige, isisingin kita sa morning class. Salamat ho, ma'am. Kap, salamat ho. O, bukas maaga ka ha. Alas 7 hanggang alas 12 ang klase mo. Para maayos natin ang lahat ng ito. Ma'am, sandali lang ho. Eh, nagtatrabaho din ho kasi ako eh. Ma'am, kapopromote lang niya eh sa kanyang trabaho. Aba, kailangan kausapin mo ang amo mo para payagan ka mag-aral ulit. At kung hindi siya papayag, mamili ka. Mag-aaral ka ba o magtatrabaho? Ay naku ma'am, hindi po. Matagal na pong lumaya sa amin si Tisoy. Tisoy? Ay, opo. Yun po yung binigay naming pangalan sa bata, Tisoy. Eh, lumaki ko kasing Tisoy.